Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Si Pulong Duterte galit na galit. Kasi lumabas yung desisyon ng Department of Justice na dismiss yung kanyang kinaso na libel kontra kay Trillanes. Ay alam naman natin si Trillanes, ang daming talaga yan, matapang talaga yan kontra sa mga Duterte. Ngayon, sinampahan ng kasong libel nito ni Pulong Duterte. Ang inaasahan niya na papanigan siya ng Department of Justice sa kanyang sinampang o reklamong libel laban kay Trillanes. Inaasahan niya yan. Pinagyayabang na yan ni Pulong Matagal niya nang sinabi yan. Hintayin mo, sabi kay Trillanes, hintayin mo ang resolusyon sa isinampa ko sa iyong kasong libel. Medyo natagalan bago i-resolve. Ngayon biglang lumabas nung isang araw, denied, dismissed. Dismissed yung kasong libel. At ang nakapirma pa, si Secretary of Justice Boying Rimulya. Ibig sabihin, bago siya lumipat sa ombudsman, dinesisyonan niya yung libel case ni Pulong laban kay Trillanes. Kaya galit na galit ngayon si Pulong kay Trillanes at kay Rimulya. Sabi ni Pulong sa isang statement, mahaba-haba yung statement ni Pulong wala na raw ganyan na raw ang hustisya ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Marcos. Na daw, wala nang integridad. Kaya daw yung mga justices at saka mga judges mag-resign na daw kasi wala naman daw ng silbi. Ang nagdi-decide na lang daw ng hustisya ng Pilipinas ay ang Department of Justice at ang Ombudsman. Ayon yan kay Pulong. At kahit daw yung mga abogado, wag na daw mag-aral, wala naman daw silbi ang pinag-aralan. Matindi ang galit ni Pulong Ang sabi niya, yun daw desisyon na yun kay Trillanes ay reward dahil sa loyalty. Ang tinutukoy niya siguro dahil nakikita niya na si Trillanes ay talagang kinakasuhan sila ng kinakasuhan ni Trillanes. Parang nire-reward ni Rimulya ng administrasyon ni Marcos, nire-reward si Trillanes na sa pamamagitan ng pag-dismiss ng isinampa niyang kaso. Ngayon, may riskback si Trillanes. Ang riskback ni Trillanes, sabi ni Trillanes, basahin ko yung riskback ni Trillanes. Maiksi lang. Maiksi lang yung reaksyon ni Trillanes. Ang sabi ni Trillanes sa kanyang post, kanyang post, maiksi lang, sabi niya, simple lang sinabi ni Trillanes 6 years niyong ginamit ang justice system para ipitin ang oposisyon. Ngayon pa lang na itutuwid ang mga binuluktot nyo. Yan. Kumbaga, ang matinding riskback ni Trillanes, nung panahon ni Duterte, presidente ang kanyang ama, ginamit din naman nila at pinaglaruan ang hustisya. Kinasuhan nila si Leila de Lima ng gawa-gawang mga kaso. Sila Leni Robredo, saka sila yung mga pari. Kinasuhan yan ng, ang alam ko, kinasuhan ng sedisyon. Ng panahon ni Duterte, na-dismiss nga lang. Pero ibig sabihin, halos lahat ng leader kahit nga si Trillanes binabawi yung amnesty ni Trillanes. Pinalalabas na wala daw itong application form na application letter. Kaya invalid daw yung amnesty kasi wala namang application. Ang paniniwala ng marami, tinago ni Solicitor General Calida yun Tinago ni Solicitor General Calida. Para lang ma-dismiss para lang ma-revoke yung amnestiya ni Trillanes. Kaya lang hindi rin kinatigan ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema pumanig kay Trillanes Pero ang daming ginawa. Tama yun si Trillanes.
6 years na ginamit ng mga Duterte ang justice system. Kaya nung panahon nila, kung panahon ni Duterte, inano rin nila, binastos rin nila ang justice system ng bansa. Ginamit nila ito para sa kanila. Tapos ngayon magrereklamo siya. Kumbaga, karma yan. Sabi nga ni Trillanes, ngayon pa lang na itutuwid. Binaluktot nila ang hustisya. Ngayon medyo maayos-ayos na. Ganun din, halimbawa, nung panahon hindi nagsasampa ng mga kaso si Trillanes kasi wala namang silbi. Kahit sa ombudsman hindi siya nagsasampa ng mga kaso noon. Kasi ang ombudsman si Martires. Si Martires pinoprotektahan si Duterte. Kaya sabi ni Trillanes, ngayon medyo okay na itutuwid na ang binaluktot. May bago ng ombudsman. Tapos ang DOJ ngayon hindi na nila hawak. Ang Solicitor General hindi na nila hawak. Kaya ngayon, kumbaga, itong sila Digong at sila Pulong, hindi na nila nagagamit ang justice system ng Pilipinas para sa kanilang mga maniobra. Kasi noon talagang nagagamit nila. Ngayon, ang hamon ni Trillanes kay Pulong, sabi niya, kaya tahan na Pulong. Kasi kasuhin mo lang yung mga sabit mo sa 51 billion pesos na project sa distrito mo. Yan. May matinding patama si Trillanes. Sabi ni Trillanes, wag na daw umiyak si Pulong. Ano na lang daw, tanggapin na ang katotohanan. Ang paghandaan niya na lang, asikasuhin na lang yung depensa niya doon sa yung problema niya doon sa 51 billion na mga projects niya na posibleng may mga anomalya. Yun ang patama ni Trillanes. Kaya kumbaga si Pulong, sinabihan ni Trillanes, huwag ka nang umiyak. Tanggapin mo na lang ang katotohanan at ang asikasuhin mo yung sarili mong problema. Yung sa 51 billion pesos na proyekto niya na ngayon ay iimbestigahan na. Yun, matindi. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.